Okay. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome po sa ating devotional ngayong umaga. At purihin po natin ang Panginoon na tayo pong lahat ay magkakasama ulit na magsisimula ng ating umaga ngayon, ng ating araw po ngayong umaga. Sana anyayahan ko po ang lahat na yumuko po sa panalangin. Mapagmahal po namin Ama na nasa mga langit ang tahanan. Ngayon po, mga oras na to, salamat po sa invitation ulit, sa pagising sa bawat isa. Para po makapagsimula ng araw namin kayong kasama. Gisingin naman banal ang mga gusto niyo po makapakinig ng inyo pong salita. At sana po ang ihanda ang puso't isipan ng bawat isa sa amin sa message na ibibigay po ang pagkakaral tayo po, Panginoon, na magsalita sa bawat isa sa amin ngayon. In Jesus' name I pray. Amen. Nothing more invincible. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. The Christian life is a life of constant conflict. It is a battle and a march. Every act of obedience, every deed of self-denial, every trial bravely endured, every temptation resisted, every victory gained is a step forward in the march to eternal triumph. There is hope for man. Christ says, "To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne." Revelation 3:21. But let us never forget that the efforts we make in our own strength are utterly worthless. Our strength is weakness, our judgment foolishness. Only in the name and strength of our conqueror can we conquer. When we are pressed with temptation, when unchristlike desires clamor for the mastery, let us offer fervent, importunate prayer to the Heavenly Father. In the name of Christ, this will bring divine aid. In the Redeemer's name, we gain the victory. As seeing the sinfulness of sin, we fall helpless before the cross, asking forgiveness and strength. Our prayer is heard and answered. Those who present their petitions to God in Christ's name will never be turned away. The Lord says, "Him that cometh to me, I will in no wise cast out." He will regard the prayer of the destitute. Psalm 102:17. Our help comes from him who holds all things in his hands. The peace that sends is the assurance of his love to us. Nothing can be more helpless and yet more invincible than the soul that feels its nothingness and relies wholly upon the merits of a crucified and risen Savior. God would send every angel in heaven to the aid of the one who places his whole dependence on Christ, rather than allow him to be overcome. If we accept Christ as our guide, he will lead us safely along the narrow way. The road may be rough and thorny, and the ascent steep and dangerous. There may be pitfalls on the right hand and on the left. When weary and longing for rest, we may have to toil on. When faint, we may have to fight. But with Christ as our guide, we shall not fail of reaching heaven. Good morning po. And today is Thursday. Ito pong broadcast today is it is recorded. Alam kong marami pong naghihintay sa inyo. But only for today, the-record po namin kasi alam niyo po yung problem natin, ano? But nevertheless, we keep on praying kung paano po tayo makapag-live broadcast
But as is in our lesson, ang sabi sa atin sa ating lesson ay tayo ay makakapanagumpay at nothing more invincible ang mga nasa Panginoong Hesus. Kaya, 1 Corinthians 15 is one of the most, pagdating po sa doktrina, isa sa pinakamalinaw na ah, na chapters sa buong Biblia. Ito ay napakalinaw tungkol sa kaligtasan na na kay Kristo at kung papaano nananagumpay ang Kristiyano. Ang una po sa chapter 15 ay paano ba, ano yung katotohanan ng resurrection of the dead? Lalo na po ngayon na marami tayong mga ka-church, mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, na it seems na nauna silang, nauna sila. And yet, dahil po tayo ay may napakagandang katotohanan tungkol sa the resurrection of the dead, totoong tayo ay umiiyak dahil mamimiss natin yung mahal natin sa buhay. But we do not cry as if we do not have hope. And this hope is that on the resurrection morning, because we are Christians, ay magkikita-kita tayo. We will have this reunion. And so, palagi ito yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. At ito ay na-establish ang katotohanan na ito dahil si Jesus Christ ay na-resurrect. Kung walang resurrection si Jesus Christ, ay wala tayong pag-asa, ang sabi. Kaya makikita natin sa example ng mga apostles, nakita natin na yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, yung kanilang paglilingkod sa sa kapwa, paglilingkod sa sa body of Christ, ay very diligent, with joy, with peace in their hearts, despite being persecuted. Kasi, at walang takot, hindi natatakot sa kamatayan. Bakit? Kasi ang kamatayan, ang sabi dito sa 1 Corinthians is sa Thessalonians pala, is but sleep. Sleep, pagkatulog lamang. Kaya, ang Kristiyano ay palaging sinasabihan na, you just let it go, ika nga na yung buhay na hawak ay ibigay lamang kasi sa katotohanan na ito ay mananagumpay ang isang Kristiyano. Saan niya nakukuha yung confidence na mananagumpay siya? Ay sa lahat ng mga pagsubok, kasi itong buhay natin sa mundong ito is, ang sabi, it is not only a battle but it's also a march, ang sabi. Ano pa yung ibig niya sabihin? Not only a battle but it's also a march. Ang ibig sabihin, alam niyo naman po yung battle, araw-araw mayroong we have this struggle every day over our sinful flesh. And of course, alam natin yan yung we have to overcome the pride of life, diba? Lust of the eyes, lust of the flesh, and then the pride of life. We have to overcome that. It's a battle. It's a constant conflict. Yan ang ating constant conflict. And kung hindi na natin, marami sa atin kasi parang hindi na natin inintindihan. Sige, you just flow. You just flow. Kung ano lang gusto ng katawan ko, yun lang. So there's no battle.
right? So, ang sabi sa atin, ang totoo, salamat sa Panginoon, sa constant battle, constant conflict with the flesh, with the lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Ito ay constant nga na battle. But we are also, di ba, it's a march, ang sabi. Kung makita natin ang mga Israelites noon, they were marching to the promised land. They were marching to the promised land. At ang nagdala sa kanila doon ay ang ano tawag dito, yung pillar of cloud daily by day and pillar of fire by night. Yan ang nagdala sa kanila. Dinala sila. It's a constant conflict, but it's also a march. It's a battle sa kanilang kaya lang sila ay sumusunod kasi nililid sila ng cloud at saka fire. And that is, of course, ang leader nila, ang Panginoon. But along the way, it's a constant march hanggang makarating sila doon sa yung River Jordan para sila ay tatawid na, no? Pupunta na doon. Noong dumating na sila doon, but along the way, hindi sila ng obedience. Alam niyo yun, madala silang yung murmur ng murmur. They kept on murmuring, ganyan. Samantalang dinadala nga sila ng Panginoon dun sa kanilang promised land. Sa atin ganyan din. Dinadala tayo, kaya meron tayong kantang We're Marching to Zion. Diba? We're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. Ganyan. Kanta tayo ng kanta niyan. But when we sing, we do not even know what it means. It means na katulad ng mga ng mga Israelites. They were marshaled, naka-marshal sila. They were marshaled into tribes, into clans and then families. At meron silang mga in charge na ganyan. May in charge. And so, at ang nangangasiwa ay of course ang Panginoon. Kaya lang, noon, ang nangyari sa kanila ay dapat bawat sabihin ng Panginoon, there should be obedience. Diba? Obedience means you have a leader and the leader will lead. Kaya lang hindi sila mag-obey. At saka, hindi sila, they do not have self-denial. How do we know? Ay bawat lang ay habang ay nagrereklamo sila ng nagrereklamo. Hala, reklamo. Walang ginawa kung hindi magreklamo. Kaya, dahil sa pagrereklamo nila, ay ang Panginoon, they are provoking God. Ika nga. Pinoprovoke nila ang Panginoon. And so, wala silang self-denial. And so, sa pag-provoke nila sa Panginoon, ang Panginoon ay mag-respond sa kanilang provocation every now and then. Kasi papaluin talaga sila ng Panginoon. Namamalo talaga ang Panginoon. Kasi ganito talaga kung ikaw ay anak, paluin ka talaga. Di ba? So tinuturuan tayo na kaya ang lesson natin is nothing more invincible when it comes to constant conflict and battle sa ating everyday life. Huwag tayong gumaya katulad doon sa nakasulat din dito sa sa Corinthians din yan na huwag tayong gumaya doon sa mga ninuno natin, sabi. Although hindi tayo mga Hudyo, but we look at them as our examples sa pananampalataya kasi sila yung mga dineclare na anak ng Diyos. Huwag tayong gumaya sa kanila that while they were marching, they are in a battle, but they did not recognize na dapat mag-exercise sila or maranasan nila ang pagpapasakop sa Panginoon.
Lagi nilang inaaway yung leader nila, yung physical leader nila si Moses. Kung nandyan pa si Jesus Christ, ay si Jesus ang gaganyanin nila. Ano? But Jesus is of course with them through the visible si Jesus na kasama nila sa pamamagitan ng pillar of cloud and pillar of fire by night. Ano? At hindi nila nire-resist yung temptation of of murmuring. They kept on murmuring. Alam niyo kung bakit? Meron silang mga kasamang yung anong tawag diyan? Yung ah, mga ah, mixed multitude, no? Ibig sabihin mga hindi mga Israelita yan, mga taga-Egypt yan noon na natakot, gustong sumama, ayaw nilang ma-destroy. They kept on murmuring and murmuring. Pero sabi sa atin, wag kayong gumaya sa kanila. Kasi dapat intindihin natin na yung ating pagmamarch to Zion is it's a battle. It's a constant conflict with the flesh. And of course, it's always remember that dapat pagbibigyan natin ang Panginoon sa ating walk na yan. Ngayon, dahil sa walk na yan, pinapangakuan tayo na yung nag-overcome, I will grant to sit with me in my throne, sabi niya sa Revelation 21. Ito po yung pangako sa Laodicean Church. Even as I also overcame and am sat down with my Father in His throne. Kasi we are in Christ. So, kung papaano siya nag-overcome, tayo din ay mag-overcome. Kung anong binigay sa kanya ng Ama, ay yun din ang ibibigay sa atin. Remember, we are in Christ, hindi ba? And so, wag nating kalimutan ang sabi sa atin na yung efforts natin, pag yun ay ginamit natin ng our own strength, they are utterly worthless. Okay, dito tayo maaaring magtagumpay tayo sa pamamagitan ng ating own strength. Pero alam nyo yan, worthless yan sa harap ng Panginoon. Ay bakit naman, sabihin natin, nagsumikap nga ako. Kasi ang gusto ng Panginoon ay victory in Christ. Hindi victory of Carol. Victory of Carol in Christ. Ibig sabihin, yung bunsod ito ng pagpapasakop. No? Pagpapasakop. And so pag nagpasakop tayo, yung strength na yan na ginagamit natin ay yung strength ng banal na espiritu. Bakit? Sabi sa atin. Kasi our strength is weakness. Weakness. Maaaring minsan, at saka ang sabi niya, our judgment is foolishness. Kasi yung pag tayo sinunod natin yung sarili natin, we are righteous in our own eyes madalas. We are correct in our own eyes. And because of that, pinatutunayan ng Panginoon na pag tayo, kasi nakikita natin righteous nga, no, matuwid. Kaya lang sabi ng Panginoon, matuwid ka lang in your own eyes. Mahirap yun, na maging matuwid in our own eyes. Kaya, ang sabi sa atin ay, para ikaw ay mayroong kwenta, ang ating pagtatagumpay. Ito ay dapat pananagumpay only in the name and strength of our conqueror can we conquer. Yan. At pag mayroong temptation, at yung temptation na yan ay to be un-Christ-like, yung may mga desires tayo na hindi naaayon sa desire ng Panginoon, ay wag nating pagbigyan. Wag nating pagbigyan. Sabi ng Panginoon, noon ay talagang tayo ay sinasabihan na wag lumakad ng sarili nating lakad, hindi ba? Yan. At dapat kasama natin siya. So, alam na natin yan pag
inaanuhan tayo ng flesh natin, or alam nyo naman si Satan gusto niya tayong magpakita, mag-display ng unchrist-like uh, uh, character or attitude, ay gusto na namang mangibabaw yung ating unchrist-like desires. Ang sabi sa atin, manalangin tayo kaagad ng isang importunate prayer to the Heavenly Father in the name of Christ. Manalangin. Ano ba yung importunate prayer? Yung hindi tumitigil. Ah, katok ng katok, katulad yung woman na sabi niya doon sa judge, bigyan mo ako ng hustisya. Araw-araw yan, bigyan mo ako ng hustisya, bigyan mo ako ng hustisya, ganyan. Dito naman, please Father, give me victory. Please don't let me fall into sin, ganyan. Please Father, ito na naman yung aking mga desires. Sabihin ng Panginoon, let this mind be in you, the mind of Christ. And then we gain the victory in the Redeemer's name. Alam natin kasi, kasi tayo kasi, di ba, na tayo nasanay na tayo na un-Christ-like. Ay hindi nga, ang pinapaano sa atin ay maging Christ-like. Every day, sinasabihan tayo na we have to be Christ-like every day. In speaking, in actions, in motives, in purity. Kailangan. So, lagi naman tayong sinasabihan ng Holy Spirit. Kung lagi nating nakikita yung ating sarili as sinful, in our, yung mga clamors of yung desires of the flesh, makita natin yan. Magsisisi tayo At nakita na natin na, ay, talaga palang hindi ko kayang i-overcome itong aking pagiging sinful. When we come to this conclusion and we desire that we overcome, we will fall helpless before the cross and asking forgiveness and strength. Ang panalangin na yan ay sasagutin. Sasagutin ng Panginoon. At yung ating mga petitions, yung ating mga hinihingi sa Panginoon in the name of Christ ay hindi tatanggihan ng Panginoon. Kasi ang sabi niya, him that cometh to me, I will in no wise cast out. This was quoted in Isaiah, but of course, ito ay sinabi ni Jesus Christ sa John 6:37. And he will regard the prayer of the destitute. Do you consider yourselves destitute pagdating po sa pag-overcome ng makasalanang laman, yung makasalanang desire? Ay talaga pong destitute. Destitute means very needy. Needy. There was this example, yung word na needy. Mayroong mag-boyfriend, and they are napatunayan, kasi pinapatunayan na they have a relationship. Kasi tinatanggi nila that they don't have a relationship. This is just an example, Tinatanggi nila that they have a relationship. And so, kumuha ng pruweba na they have a relationship. What did the prosecution do or the defense do? Ang ginawa nila, kinuha ang record ng kanilang cellphone. Kung ilang beses nagtawagan at ilang beses nag-message, nag-text, tsaka nag-chat, ganyan, And it was recorded in their cell phones that the man yung lalaki, ay nag-message at nag-text at saka nag-chat 18,000 times. 18,000 times na nag-message in a span of 2 years. 18,000 times. More than 18,000 times. Which means, sa araw-araw, ay ilang beses, at talagang napakadaming beses na mag-message doon sa sinasabi niyang hindi niya ka-relationship. And so, ang sabi ng mga lawyers
This man must be so needy. Ayan, needy. This man must be so needy for him to send a message to the girlfriend more than 18,000 times in a span of 2 years. Grabe, more than 18,000 times. So, ang tawag sa kanya ay needy. Bakit ko po inano yan? Kasi ganyan din tayo. Are we needy? Ganyan ba tayo na in a relationship? Talagang constantly nagpapadala ng message, constantly nagpapadala ng message. It's the same. It's the same, no? Na tayo constantly ganun kadami ang pakikipag-communicate sa Panginoon dahil we are needy. Diba? Dahil tayo ay needy, ay pinapakita nakikita yan sa dalas ng ng pakikipag-communicate natin. Are we needy? Or are we just sa atin lang kasi baka ang panalangin natin and I'm looking at myself now na sa daily ay dapat nakikipag-communicate sa Panginoon. This one is an eye-opener to me. Kasi ako po ay nakikipag-communicate in a way na pag ako'y naglilinis, ganyan, nakikinig ako. Pero yung constantly, pag may narinig kasi ako sa pinapakinggan ko, mag-pray ako, ay gusto ko yan, Panginoon. Ganyan ang gusto ko, Panginoon. Sana maging ganyan ako, Panginoon. Gawin mo akong ganyan, Panginoon. Ganyan, So, but the times na hindi ka nakikinig ng sermon or hindi ka nagbabasa ng Biblia, how are you? Do you still send? Gaano ka kadalas mag-text, mag-message sa Panginoon, ganyan. At syempre, yun namang ay ganun din kadalas yung pag-reciprocate ng pag-respond sa message. Sana ganyan yung relationship natin, ang sinasabi sa atin. Kasi our help comes from Him who holds all things in His hands. Ano ba ito? Help not only in solving problems sa ating buhay. Kailangan ko po ng ganito. We are very needy. Kailangan ko po ng pang-tuition ng anak ko. Kailangan ko po ng trabaho. Kailangan ko po ng malalapitan. Kailangan ko po ng ganyan. Marami tayong kailangan ko po. Needy, very needy. But, kung ang mga conversations natin ay puro kailangan ko po, gusto naman ng Panginoon yan. Kaya lang, mas gusto rin niya yung mga love conversations, di ba? Love conversations. And so, when we have this confidence, gaano tayo kadalas? 18,000, more than 18,000 times ba tayo in a span of 2 years? That's ang dami, Or baka naman, i-try nyo. Sa araw-araw, nanalangin tayo 3 times na kakain, nanalangin tayo sa umaga paggising, nanalangin tayo sa gabi 5 times. Ganyan lang ba tayo sa Panginoon? How can we overcome? Kung 5 times, 5, tapos 365. Ako, kunti lang yun. 365 times 5. Parang hindi pa abutin siguro yan ng 5,000, At yun ay 18,000 times, more than 8. Kasi very needy, very needy. At yun namang ay nagre-reply. Sa ganitong klaseng yung relationship sa Panginoon. Kung ang kung ikaw ay needy, ay you will always communicate. And ang sabi sa atin kung ganyan tayo, ay ganun din kadalas na mag-reciprocate ang Panginoon, sasagot sa ating mga panalangin. At tayo ay magiging, kasi yon ay practice, no? Araw-araw, araw-araw. So going back to 1 Corinthians 15, ay makita natin na maraming tao ang hindi naniniwala sa resurrection, no? At ang sabi nila kasi ay pag namatay, umakyat na sa langit.
or napunta sa impyerno, ganyan ano. Or napunta sa purgatory, there is no such thing. Ang sabi ay matutulog. And then, gigisingin ng Panginoon. Paggising, we will be transformed in a body, sabi. Yung sabi sa atin na yung katawan ay mapabago. Kaya, pagdating ng araw na yan, that is our hope, the blessed hope, ang sabi. Ay naniniwala ba tayo? Do we have faith in the blessed hope? That upon the coming of Jesus Christ, the first resurrection will be experienced by the saints of Christ. At ito'y na yung kasi ngayon pa lamang, I believe, naniniwala po ako sa victory over the grave. Hindi pa natin naranasan kasi buhay pa tayo, no? Pero ako, dahil nakasulat sa Biblia, I really believe that we will have this victory over death and over grave. We may experience death, which is sleep, but we will have this victory over death and we will have this victory over the grave. Bakit? Kasi nakasulat. Bakit? Kasi nakita natin kay Kristo. Nangyari kay Kristo at sabi natin si Kristo kasi ay walang kasalanan, ako'y makasalanan. But I am in Christ. I live under the grace. And if you are living under grace, ikaw ay napapatawad, ikaw ay humihingi ng tawad, ikaw ay humihingi ng overcoming power. Hindi lang pagpapatawad kung hindi overcoming power. And so when the time comes that God will allow us to rest and sleep, we have this very sure hope na when I sleep, I will also be resurrected like Jesus Christ. That is victory over death. And then, upon that day, tayo ay kung saan ka man nakalibing, diyan ka rin bubuhayin ng Panginoon. No? Ganyan siya. Over grave, over the grave. And so, ang sabi, ngayon, habang buhay pa tayo, we have this hope, we are inspired, we have the strength of the Holy Spirit in us, strength of Christ in us, to overcome yung desire na nilagay ng Panginoon sa atin, to overcome the flesh, overcome lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. We are to diligently serve the Lord and serve the church. And of course, ibig sabihin yan ay tayo ay may kapanatagan na maglilingkod sa Panginoon. Mananagumpay tayo. Dahil alam natin na yung reward na binibigay sa atin ng Panginoon someday ay yung reward na binigay niya kay Kristo. Ano yun? He was resurrected, He was brought to heaven, sat down on the right hand of God. Hindi ba? At dahil dyan, tayo din ang sabi sa atin, huwag tayong mapagod, tayo ay mayroong, we are more than conquerors. Ito na naman. Thanks be to God, sabi natin, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Nothing more invincible than being in Christ. Alam niyo po yung through our Lord Jesus Christ. Ilang beses yan na nakasulat, through our Lord Jesus Christ, through our Lord Jesus Christ. Because everything is gained through our Lord Jesus Christ. I pray na tayo ay lumakad today, tomorrow, until we see Jesus Christ nang may pagtatagumpay dahil lalakad tayo through our Lord Jesus Christ. 5:18, good morning. I think, ayan. Thank you po, Tita Carol, sa message. Ngayon po, punta po tayo sa ating reflection. Ano ba tayo makakapag, hindi po kayo makakapag-comment, pero
Meron po tayong mga kasama dito. May kasama tayo dito si Tita Emily Estanto. Good morning po. Mamaya po ay yung po mga magiging comments niyo po para dito sa recorded message. Bukas po ay babasahin namin po. Ano, at kung may mga questions po, pwede po masagot ni Tita Harold yan tomorrow. Si Tita, ang ano ay, sabi, sa strength natin, hindi talaga, hindi pwede. Hindi natin siya nakaka-overcome, pero yun nga, pagka kasi yung sa strength lang natin, after a while, kung kunwari meron kang push to the wall, kung meron kang eksenang makakalimutan mo yung ano na yan makakalimutan mong nagpapakabait ka pala. Di ba? Ganyan. So yung talagang importunate prayer, parang yan ba ay pray without ceasing ang Ano yun, yung importunate is, that word is, ano yun, nag-i-insist, persistent ang ibig sabihin. Persistent ka. the pray without ceasing nga din. Ayan, good morning kay Kuya Jules Duran and kay Ate Niv. Oo nga. So, kailangan mong ma-feel, i-acknowledge mo talagang wala kang magagawa. Para madalas yung dumadaan tayo sa mabibigat na kasi nga gusto niyang turuan tayong maging dependent sa Kanya, di ba? Yes. Yun kasi, the object is for the works to be done in us. Siya ang gagawa. Kaya nga, self is cast aside, ang sabi, di ba? Self is cast aside and it is Christ who does the work through the Holy Spirit. At alam nyo kasi sa relationship ng Panginoon at tayo, we become one. Di ba? Parang mag-asawa na pag when they get married, they become one. Ganyan din tayo sa Panginoon. We become one. We are in Christ. Christ is in us. Hindi ba? We become one. And so, ang gumagawa ay ang Panginoon. Yan. Yung dependence, alam nyo kasi ganito, sa baby Christian, no? Nakakalito yun. Nakakalito. Yung ganito, no, na nagpray naman ako, ganyan pag bakit hindi sinasagot? Kasi ang baby Christian, hindi pa siya sanay na pakinggan ang Panginoon. Pero habang tumatagal, kasi wala pa siyang masyadong mga salita ng Panginoon Pero habang yan ay kain ng salita ng Diyos o kaya dumedede ng salita ng Diyos araw-araw, matakaw no, sa pagdede, ay yan, matututo siya na mag-pray ng importunate prayer. Pagkatapos, hindi lang yung importunate prayer, kung hindi, naririnig niya yung sinasabi ng Holy Spirit. Yan. Kaya ngayon, pag pag matagal ka ng Christian, no? Hindi ka na natataranta sa mga bagay-bagay masyado, no? Hindi ka natataranta. Nag-aano ka lang, you're just waiting for the Lord. Natututo tayo ng wait, meekly wait and murmur not. Yan, di ba? Marami tayong mga kanta Marching to Zion, wait, meekly wait and murmur not. Oh, wait, di ba? Ganyan. Meekly wait and murmur not. Yan. Ganyan tayo. At habang naglalakad tayo papuntang Zion, ay tandaan natin na ang kasama natin ay by day, pillar of cloud. By night, pillar of fire. Pareho rin ng mga Israelites. Matuto tayong mag-wait. Yan. Good morning po kay Tita Miriam. Mag-wait, mahirap mag-wait, Tita. Even if the baby Christian, madalas, di ba, tayo, yung mabilis tayong mainip.
Yun nga. Kasi yung waiting na yan ay katulad sa mga pagsubok. Naalala ko kasi noon, sabi ko, ang haba naman ng pagsubok na ito, ganyan ano. But then, since ano naman, ikaw naman ay Kristiyano, anong gagawin mo, 'di ba? Kung hindi mag-wait, di magsabi ako, hanggang kailan ito, Panginoon, ganyan ano. Tapos mamaya di ito na, na ano na yung hinihingi ay ano, mga simple lang man yung hinihingi ko noon. 'Pag yung ano, siyempre 'pag mawawalan ng trabaho yung asawa, 'di ba? Ay, papaano kayo mabubuhay kung walang trabaho, ganyan ano. Or yung mga problems ba, mga sa bahay ano, ah, panalangin lang ng panalangin. And it seems na parang walang katapusan ano, but it problems will not kill you. Ayan, yun ang na-realize ko. Hindi talaga nakakamatay pala ang mga problema kahit na you want these problems to go away, 'di ba? No, yung palang ano na yan, it will make you even more ano na maging importunate sa prayer. Hala, panalangin, hala, panalangin, hala, panalangin. Kasi yun yung ano, yun yung nakakaano sa atin, nakakapagpatatag sa atin, ganyan. Sa mga meron pong gustong i-share, unmute lang po kayo. Talking about problem, Yes, very ano ko, very acquainted. yes. And um, dati, when I was having that, yung senior ko nga sa inyo na extreme, yung pain, very intense pain. Mm. Um, every time na nagkakaroon ako ng episode nun, it felt like forever. Parang eternity, every attack. And then it would happen, like I said, sometimes every 30 minutes, every 1 hour. So every time it hit me, I always wish na hindi ako buhay. Mm. But, looking back, even if it felt like eternity, now it seemed like parang short time lang. I guess that's the very reason why someday when we get to heaven, we will say heaven is cheap enough. Kasi yung mga problema natin, kasi yung ating vision is very nearsighted. Medyo may myopia tayo pagdating sa vision. Parang ito lang yung nakikita natin, but we have to remind ourselves na tayo lang naman yung Earth. I mean, tayo lang yung planet na talagang nagrebelde sa Panginoon. Yes. And then ang buong mundo, the whole universe, I don't know how many billions of galaxies are out there, are looking at us. We're spectacle sa buong universe and how through grace, pwede tayo maka-overcome. So, now actually, I thank God. I thank Him because during those experience, ang dami ko talagang natutunan. Number one, that whatever crisis I'm in, God can still use me. That I didn't waste that crisis in my life. Whatever strength was left in me, or talent, I was able to use that to comfort other people na nadidepress, may mga problema rin sila. Even in the quietness, even in the alone time, na separated ako sa mga tao because I cannot speak. There were ways na ginamit ko para maging blessing pa rin ako kahit hindi nila alam. Nagdudusa ako every night. And then, at the same time, yung strength ba na akala mo lang hindi mo kaya but actually kaya mo. Na gano'n ka-amazing ang grace ng Panginoon sa atin. Na we can really overcome every battle in us. And then, ako naging mas vigilant ako pagdating sa health, naging mas diligent ako on how to protect this body temple God has given me. So marami ako talagang
na-learn na lesson doon. So it turned out good and it turned out for His glory. Even from the very first day na sinabi sa akin na incurable yan, sabi ko no. For His glory, I know God will help me to help, to find out, to discover the solution to this na hindi ako ma-defeat totally itong forever na ganito na lang ako. So I just praise God for that. Amen. Kasi Miriam is talking about her yung experience dito sa sakit niya na yan na Trigeminal neuralgia. It's the trigeminal worst neuralgia. pain or the most intense pain known to human. It's Mm, also called suicide pain, suicide disease, because people would commit suicide after 2 years of having it. 50% of the people would commit suicide because it's just grabe. way beyond, it's beyond and comfort na available sa earth. And even if bigyan ka ng gamot, later on, hindi na nag-work yung gamot Oh na my. tinake mo. So you're forever parang zombie. But yeah, it was like pain from hell talaga. Yung nature ng pain. Praise God, praise God. Sa mga pinagdadaanan natin, um, maisip ko nga yung yung murmuring, yung patiently waiting and murmur, not yan, ganyan, na are we like the Israelites? Maaari siguro na pag nag tayo, habang tayo ay lumalakad, it is a ugali natin kasi mga tao yan. Na-encounter natin yung ganitong tao. Ano ba naman yung taong ganyan, ganyan? Ganyan, So, and then we talk about other people and then we complain. Dapat maging guarded tayo, no? Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon dito kasi overcoming sa mga yung pananalita natin. Of course, that comes through thoughts, no? Dito nag-uumpisa sa thoughts yan eh. So sa thoughts pa lang, ay ano mo na yan, ganyan mo na lang. Alisin mo na kasi un-Christ-like thoughts, un-Christ-like words. Of course, these words come out because it came from our thoughts in the first place. Kaya ang sabi sa atin, pag mayroong thoughts na ganyan, alam na natin, you have to overcome these thoughts. Sabi sa atin, hingi ka ng sa Panginoon, ng overcoming power, Panginoon. Dito na naman to mga thoughts na to. Ay, magsasalita naman ang Holy Spirit, do not dwell. Kaya nga maalala na naman natin yung sinasabi na whatever things are pure, whatever things are true, whatever things are of good report, think of them. So that yung lalabas sa bibig natin ay hindi complaint, hindi ba? Hindi paninira, hindi mga gloomy thoughts, ganyan. Because nag-i-start dito sa ating pag-iisip. And sabi ko nga lagi, even if walang sa akin, there will be days na walang mag-encourage sa inyo, kundi ang Holy Spirit lang talaga, no? Maraming days na kayo lang ang tatayo mag-isa. Kaya nandiyan si Jesus, yung Holy Spirit to strengthen us. Sabi ko nga laging nirarally ko sa sarili ko, giving up is never an option. Just have to keep moving forward. Because ang Kristiyano hindi nag-give up. As long as God is not giving up on us, we are not to give up. Habang tayo ay may buhay, di ba? We are not to give up. Totoo yan. And it's true, ang mahirap yun yung nobody will comfort you. Nobody, marami kang, friends, ganyan, friends. Pero, yung mag-encourage, alam mo yun, hindi ko alam kung bakit. Very few friends can really encourage. Madalas, kasi hindi nila nakikita yung
yung real na struggle mo. Nakikita lang nila syempre yung panlabas mo. Ang naano ko ay madadamot ang tao sa encouragement. Yung ganon ba, madadamot ang tao sa encouragement. Not, well, maybe I'm saying madadamot because because hindi sila marunong mag-encourage. Ganyan, ano. But Christians should be the most, encouraging people of all. Yung magi-encourage ka. Kaya, anuhin natin, aralin natin, no? And allow the Holy Spirit to speak encouragement sa atin, exhortation, encouragement, ganyan, ano. Kasi, nararanasan natin yan through the Holy Spirit. At kung tayo naghanap ng comfort, sa kapwa-tao, ay, at hindi natin mararanasan, no? Hindi nga natin nararanasan. Many people even, wish you, defeat. Ganyan. May mga tao that they wish you defeat, imbis na wish you success or wish you victory. May mga tao na ganyan, no? And kung kung nakaka-experience tayo ng mga taong ganyan, we begin to complain about these people. At alisin na natin yan, no? As actually nakakaawa yung mga ganun tao that they wish you defeat instead of wishing you victory. Kasi lahat tayo ay marching to Zion. Lahat tayo ay kasama sa body of Christ, no? And so, are we encouraging people? Are we people who encourage others? Kasi yan dapat ang ating matutunan, no? Magi-encourage tayo. Nakasulat yan na magpalakasan sa isa't isa, ganun, encouraging one another. Yan yung mga exhortation para sa body of Christ. Hindi lang magmahalan, hindi lang magpasakop sa isa't isa, kung hindi yung bearing one another's burden. And then, of course, sa pagbe-bear one another's burden, ay kung kilalang-kilala mo kasi ang tao, you can bear the burden of another person. Ganyan. At that time, si Yam na nandoon sa Amerika, I remember those times, but because ako ay hindi ko masyadong mag-grasp yung kuwan, So I was just praying for Yam. Personally, hindi kami masyadong nagkaka-communicate at that time. Kasi naano ako pag mag-ano lang siya, pag mag-ano, Ate Carol ganito, ay naku, my dear, ganun lang But we pray that tayong mga Kristiyano, mapanagumpayan natin yung pagiging selfish. Yan, pagiging selfish. Mag-ano tayo, magpalakasan tayo, ganyan. At mag-anuhan tayo, magpanalanginan tayo, ganyan. Kasi that's the only way that you can be diligent sa gawain ng Panginoon. Sa mga meron pong prayer request, hindi ko po pala ipopost yung prayer request. Sa mga kasama ko po dito sa Zoom, unmute po kayo para masabi niyo yung prayer request niyo. I guess they can still post a prayer request and then you can pray for it the next day. Yes. If in case they don't watch the live, that's the purpose of the recording. Yes po. Mamaya pa nila mapapanood ito. Tapos pag mapanood ninyo po ito mamaya, tapos mag-ano na kayo ng inyong mga prayer request. Gusto kong batiin yung mga nasa namin, yung mga kamag-anak sa probinsya. They always are looking forward dito sa natin. Wag po kayong mag-alala, we are working on it. God is working on it na makabalik tayo sa Facebook Live.
At mamaya after this, mag-meeting kami ulit kung Ah, paano. kailangan po natin mayroon na po tayong bagong page. Mm. Kailangan lang po nating i-like siya. So please like and invite po ng iba pang magla-like ng ating page. Kasi until hindi pa po tayo pinapayagan na mag-live. Baka next week pa po tayo makakapag-live. Kasi bago pa lang yung page. So yun po. I-upload lang po natin and pag marami na po ang nag-like, tsaka po tayo makakapag Ano pa natin yung i-try na nga natin yung yung YouTube live hindi ko alam, tatanungin ko mamaya sa IT natin no. We hope na makapag-YouTube live tayo ng simultaneous yung Facebook at saka yung YouTube. So ipanalangin po natin itong ating ministry. I pray na yung lesson natin today na we are always talking about victory here. At ang ating palaging pinag-uusapan ay yung victory na nasa Panginoon. Nothing more invincible ang lesson natin today. Na alalahanin natin ang atin pong kalagayan kung nabasa natin sa Biblia, yung mga noon, yung mga Israelites noon, they were marching to Zion. Yan, marching. At ang ating ngayon, buhay natin ngayon is a battle and a march. Hindi po pwedeng, dito na lang tayo, ganyan Kasi noon ayaw na nilang umalis doon sa isang lugar. Gusto nila doon na lang, parang naka 2 years kasi sila doon. So, maaari na yung mga bata nila, malilit na bata, lumaki ng 2 years. And then, again, the cloud began, walking. And so, lahat sila, na naman, nagtanggal ng mga encampments nila, mga nila, mga bahay-bahay nila, yung kanilang mga tents. And then they began to walk, march. So, makita natin yung buhay natin. Minsan, payapa, lang siya, yung mga problems are normal problems, ika nga. But there are times na talagang very tumultuous, gumaganon siya. But, anumang panahon, basta ang Panginoon ay nag-lead, you march. You march. Hindi pwedeng maiwan ka. Kasi noon ang Israel, they march. Ayan. Ang kaibahan lang natin ngayon, we will not be marching with yung murmuring. Huwag tayong mag-murmur. We march with singing. Ganyan. We march with hope. We march with the knowledge that we are not alone. We march with the thought of victory. We march with the thought that we are more invincible. Mas hindi kayang tibagin. Ganyan. No? So, I pray na ma-inspire tayo dito sa ating lesson today. Marching to Zion. It's a battle and a march. Wala pong dapat maiwan. Walang dapat maiwan. Marcha lang, papunta sa langit. March. I just want to thank the Sheila, this group, Mm. especially Ate Carol, because even if I'm half the world away, I look forward to this live during my break time, because when you start there, it's 12:30 here, and it's time for my break. So I listen to it. I take a hike close to my workplace. Mm. Then it's such a blessing to be thinking of heavenly things, to be talking about God. Kahit na nakikita mo magulo yung yung mga nangyayari sa mundo, but it feels like you're not in this earth when you talk about this thing.
It lifts you to heaven, you know. Hmm. So it's a big blessing to me. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po, that is why Satan is doing his very best to ano yung i-discontinue itong ano yung live natin ano. At you know, um pagdating po sa strength, I know marami nga nagsasabi daw na marami kahit sa akin marami nagsasabi sa akin na bakit kasi sobrang aga? Ba't 4:30? Ba't hindi man lang gawing 6? Ganyan ano. Well, alam niyo po, there are people na early risers din. At gusto man namin pagbigyan yung ano, yung pong mga mas nakakarami ano na makikinig ng mas anong oras ano, ay alam po natin na 'pag ganong oras na ay maano na wala na yung katahimikan ng morning, hindi ba? Ito po kasi ay yung katahimikan ng morning ay nandiyan pa. At I believe that since kahit po hindi tayo makasama sa live 'no, dahil hindi tayo nakakagising ng maaga, I believe that the word of God will still reach as many people as God wants to reach. At sabi nga niya, nagpapasalamat ako kasi marami rin po ako naririnig na ganyan na na-inspire. And the reason for that is because the Holy Spirit is really very inspiring. Kahit ano pong pagod, no? Kahit anong pagod, ay ginigising talaga kami ng Panginoon. Ginigising talaga niya ako. 3 o'clock yan. Minsan pa nga, nag-alarm ako ng 3, before 3, nagising na ako. Kaya, salamat sa Panginoon. It will become, sa ano na po natin, our only desire, mga kapatid ko, is that through the words of our Lord Jesus Christ, through the Bible, we will glean, yung word na glean, kasi gleanings na po yung ating ano, sa mga needy, kasi yung gleaning is for the needy. No? Sa mga needy people, there has been enough resources na binigay sa atin ng Panginoon para tayo ay to be fed every day. So, we will be gleaning and gleaning the Word of God. And then, ito yung ating ikabubuhay. Ano po? Ikabubuhay. Tayo, we will grow. We will be inspired. We will grow every day sa pagkain na ito na nagsishare tayo ng pagkain ng Panginoon. Hmm. 5:46. Ring tayo, tika. Okay. Sa mga ano po, sa mga yung ating ipagpipray yung the same prayer. Andito si Sister Emily. Maganda sana na siya ang mag-pray, kaya lang baka hindi ano yung kanyang ano no, yung connection. So kung wala na po tayong ano, wala na tayong mga comments, inanyayahan ko po kayong manalangin. Let's pray. Sa mga kayang lumuhod, pwede pong lumuhod. Let's pray. Minsan pa, Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita. Salamat po na kami ay inyong ginising ng may kalakasan ng pangangatawan at kagalakan sa puso na kami ay makapag-worship. First thing na ginagawa namin sa araw-araw, na mabiyayaan kami ng inyong mga salita, makapangyarihang salita. Salamat po na kami ay inyong pinapakain ng mga salitang makapangyarihan. At salamat po na sa
aming pagsasama-sama dahil kami ay inyong tinawag, ginising. Salamat po, Panginoon, na pinagbubuklod nyo rin kami. You are uniting us. You are, with the love of Jesus Christ, you have set this bond. Kami po ay nakakapagbuklod. May isang puso, may isang Panginoon, isang baptism, isang faith, one God, one hope. Salamat po dahil sa mga pagkakataong ito, kami ay na-inspire. Alam namin na ang araw na ito ay magiging matagumpay muli dahil kami ay lalakad na kasama ninyo at i-experience po namin ang importunate prayer na sinasabi ng aming lesson ngayon. Yung kami ay mananalangin ng walang sawa at pakikinggan nyo rin kami ng walang sawa. Sasagutin nyo rin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng inyong salita, sa pag-i-inspire nyo sa amin ng inyong mga salita. Panginoon, salamat po sa pagiging ginawa ninyo kaming mga anak, na kahit kami po ay makasalanan, kami po ay binigyan nyo ng kapangyarihang maging anak ninyo. At ginagawa nyo kaming banal, pinatatagumpay ninyo kami sa mga kasalanan at sa mga masasamang mga ugali namin. Nagpapasalamat din po ako na ang aming mga panalangin sa aming ay inyong sinasagot. Diligently kayong sumasagot sa aming mga panalangin. Panginoon, sa ngayon, muli naming inilalapit ang mga namatayang mga pamilya. Ang pamilya po ni Ate Shirley Ruga ay siya nawa, Panginoon, na inyong i-comfort. At ang mga kapatiran po ay sincerely mag-comfort sa kanila. Panginoon, turuan kami na ang aming mga bibig ay magsalita ng words of comfort. Nang sa ganon, ang pag-uusapan lamang ay ang nalalapit ninyong pagdating. Ang pananampalataya na ibinigay ninyo sa amin. Ang kasiguraduhan na kami ay babalikan ng aming Panginoong Hesus at kami ay iingatan at ibibigay ang mga pangangailangan. Siya nawa, Panginoon, na ang mga comforting words ay lumabas sa aming mga bibig kapag kami ay pumunta sa mga lugar na kailangan ng mga tao, kailangan ng mga pamilya na sila ay ma-comfort. Panginoon, sa mga may sakit po, muli dinadalangin ko si Tina. Panginoon, nais niya na ang kanyang anak ay ma-dedicate. Oh Lord, sa kagustuhang ito, siya nawa i-guide ang mag-asawa at i-inspire sila. At siya nawa na ang magagawang pagde-dedicate ay dedication din ng mga magulang. Ang bata po ay walang alam. At dedication ng mga magulang, nais ng mga magulang na i-dedicate ang bata. Ngunit ang gusto po namin ay ma-dedicate muli ng mga magulang ang kanilang mga sarili sa Panginoon bago pa man i-dedicate ang bata. Kaya Panginoon, mangusap kayo sa aming mga pastors na inyong gagamitin so that sa mga ganitong mga pagkakataon ay ang katotohanan po ng dedication, the inspiration of the Holy Spirit, the inspiration of your word will be given to the parents na nagnanais mag-dedicate ng mga anak. It is a joy, Panginoon, na ibigay ang inyong salita. Kaya kami po ay humihingi ng wisdom kung kami po ay gagamitin ninyo sa pagbibigay ng mga salita ninyo sa mga kapwa namin mga Kristiyano. Muli pong nagpapasalamat kami na patuloy ang inyong pagpapagaling kay Tina, pagpo-provide sa lahat ng mga pangangailangan, pagbibigay din po ng pagmamahal sa kanya.
Salamat po na sa aming mga hinihiling. Si Tita Viols, Panginoon, ay nag-exercise kahapon, patuloy nawa na inyo siyang pagalingin, i-comfort ang kanyang puso. Salamat din po na si JR ay nag-aalaga sa kanyang mother. Palakasin ang batang ito. At si Jonathan po na nag-aalaga din sa kanilang anak, at kay Tina, palakasin po ang kanyang pananampalataya. Sa iba pa pong may sakit, si Kuya Joe Barba, Panginoon, dalangin ko na pagalingin din siya at ipaalam sa kanya ang good news of salvation. Sa mga kaibigan po ni Mandy na pinagpipray namin, ng mga diabetics, Panginoon, inyo silang pagalingin. Abutin, bigyan sila ng mga mensahero. Siya nawa, Panginoon, na maalala nila na kayo ang Diyos nila na nagpapagaling. Ganun din po si Sister Marilyn Luanya, si Eden Sasmenia, si Nora Baldemoro. Panginoon, at iba pa naming mga kapatid na mga may sakit. Sa mga magulang po na may special children, kilala niyo po yung mga yan. Abutin ang mga anak. Ikaw po ang kanilang pag-asa upang ang mga anak ay maabot. Sapat-sapat ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Sapat-sapat din ang iyong kaalaman upang ang mga batang ito, special as they will be reached and they will be saved. Kayo lang po ang pag-asa ng mga magulang. Kami po ay sumasama sa kanila sa panalangin. At sa amin pong mga magulang na nananalangin, may mga anak kami na wala pang hanap buhay, Panginoon. Bigyan ng hanap buhay ang aming mga anak. Buksan ang pinto ng langit upang sila ay makapagtrabaho, mabigyan sila ng dignidad ng paghahanap buhay. At sila naman po ay maging masaya sa pagtitiwala sa inyo. Ganon din po na ang aming mga anak na nawawaglit, dalhin po sila sa inyong kaanan. Si Tatay Gabriel po ay muli namin pinapanalangin. At ang aming mga anak na nag-aaral, Panginoon, bigyan sila ng katalinuhan, ingatan sila sa kanilang pag-aaral. Sa aming mga hanap buhay, Panginoon, kami ay i-inspire at pagpalain ang aming mga hanap buhay. At kung inyong mamarapatin na kami ay i-promote sa aming mga hanap buhay, do so, Lord, so that we will they will know that kayo ang aming Ama na nagpapala sa amin. Sa ngayon po, muli, dinadalangin ko ang bawat isa na nakaluhod at nananalangin saan man po kami naroroon. Kami man po ay nasa Europe, yung mga kapatid namin na nasa Europe, Panginoon, pagpalain sila. Mga kapatid namin na nasa United States and Canada, sa iba pang part ng mundo, mayroon po kaming mga kapatid sa New Zealand at mga kapatid sa Australia. Saan mo po, dito rin sa Pilipinas, sa mga probinsya po ng Pilipinas. Kaming lahat, Panginoon, ay nagpapalanginan sa isa't isa. Siya nawa na ang mga panalangin ng aming mga puso, sagutin ninyo, Panginoon. Lalong-lalo na kung kami ay nananalangin ng pagpapabanal. At ngayon po, salamat na kami ay magmamarcha na naman patungo sa langit na bayan. Dahil ikaw ang aming Ama, kami ay maligaya, masayang magmamarch towards Zion. Salamat po na kami didinggin ninyo. Ito ay lahat inihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you po, Tita Carol, sa prayer. Thank you po sa pakikisama sa amin sa ating pong devotional. Bukas po ulit, kita-kita tayo 4:30 AM po. Sa lahat po ng papunta na sa trabaho, sa eskwela, ingat po ang lahat. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Good morning. Paano na? Stop recording lang, tita. Thank you, ate.